Ang mga ambassador ay bridges from one country to another, from one monarch to another. Ambassadors of channels and supposedly of goodwill. Pero meron tayong pag-aaralan ngayon, ambassador of badwill. Ang daladala niya hindi goodwill, kundi bad. Heavenly Father, thank you for your goodness, for your mercy. Thank you for life. Salamat, Panginoon, dahil sa kabila ng mga problema na dumarating, mga suliranin, mga challenges, mga kung ano-anong mga sagabal, kami ay binibigyan niyo pa rin ng buhay. We're alive and we can celebrate your goodness and kindness. Thank you, Father, for making us not only survive, but also prevail over our worries, our concerns, our frustrations and failures. You are our guide, our light, our friend. Patawarin mo kami sa mga kasalanan namin, O Diyos. Buuin niyo kami sa madalas naming pagkakabasag at mga pagkakasira. At gawin niyo pong isa ang aming puso, ang aming isip, pati ang aming espiritu. Enable us, O God, to be one in spirit, in heart, in mind, in body, so that we may not be divided. We may be a unified whole to receive your blessings, to reflect your goodness and kindness. So, Father, may you give us now your peace. Nawa, Panginoon, ang aming mga isip ay matuon sa inyo lang. Pawiin niyo ang aming mga kalungkutan, mga alalahanin, mga iniisip. At nais aming pagtuunan kayo ng pansin. May our eyes be focused only on you, our hearts on your words. Teach us, protect us from lies, from falsehood, and even from the works of malicious men and evil spirits. Keep us from harm, all our loved ones as well, and everything that you have given us. Lord, we ask you, your peace remain in our hearts, and may your wisdom rule. In the name of your Son, our teacher, our Lord, our Savior, Jesus Christ, we pray. An ambassador of badwill. Isa po itong pag-aaral sa mga kabanata ng buhay ni David, ni Haring David at ang kanyang anak na si Solomon. 1 King 2, 1-4. When the time drew near for David to die, he gave a charge to Solomon his son. I am about to go the way of all the earth, he said. So be strong, show yourself a man, and observe what the Lord your God requires. Walk in his ways, and keep his decrees and commands, his laws and requirements, as written in the law of Moses, so that you may prosper in all you do, and wherever you go. And that the Lord may keep his promise to me, if your descendants watch how they live, and if they walk faithfully before me with all their heart and soul, you will never fail to have a man on the throne of Israel. David was a very remarkable king. Mula sa very unstable situation of Israel, because of his military victories, he was able to consolidate Israel as a nation and make it very powerful. Now he was ready to hand it over to his chosen successor, Solomon. Si David ay hindi lingid sa atin, ay maraming asawa, at bawat asawa na may mga anak na iginigiit at inaasahan na yung mga anak-anak nila magiging hari. Pero ang pinili ng Diyos at ang pinili din naman ni David ay si Solomon na anak ni Bathsheba. Pero may mga nagnais umagaw ng throne na ito, nagkaroon ng maraming mga pagtatangka ang iba niyang kapatid na agawin ang kapangyarihan at maging si David ay patayin pa nga. Magulo ang naging buhay itong si David nung siya'y matanda na. Bunga ng kanyang mga pambababae. Bunga ng kanyang mga kalikutan sa buhay. Kang sanang buhay niyang matiwasay, nung malapit na siyang mamatay, maraming gulong naging bunga. But let's take a second look at his legacy. A father's legacy, isang maganda sang pamana sa anak na hanggang ngayon ay pwede nating kapulutan ng aral, strength of character. Yan ang sinabi niya kay Solomon, be strong, show yourself a man. Kailangan ikay tao, yung magpakatao ka, maging mahusay yung pagkatao, isang ipinamana ni David, and of course, obedience to God. You must know God's decrees and commands. At sabi niya, magiging hari ka habang ikay makadiyos, sumusunod ka, at habang yung magiging mga anak ay makadiyos, hindi titigil ang pagpapala ng Diyos sa ating bayan, laging may magmamana ng trono, laging magiging malakas ang ating bansa. And so David gave Solomon the secret and the way to prosperity, and that is obedience to God. And what was God's concern about David and his family? Faithfulness to Him,
godliness in general. And of course, godliness could be summed up as generational. It could be bequeathed, na ituturo ang pagiging makadiyos, lalo't ko itinuturo sa bata pa lamang ang pagkakakilala, pagsunod, at pagkatakot sa Diyos. So ito ang bilin nitong hari nung siya ay malapit nang humarap sa Diyos sapagkat matanda na siya. 1 Kings 2:5-7. Now you yourself know what Joab, son of Zeruiah, did to me, what he did to the two commanders of Israel's armies. He killed them, shedding their blood in peacetime as if in battle. And with that blood stained the belt around his waist and the sandals on his feet. Deal with them according to your wisdom, but do not let his gray hair go down to the grave in peace. But show kindness to the sons of Barzillai, and let them be among those who eat at your table. They stood by me when I fled from your brother Absalom. So ano pang ibinibili nitong si David na maaari nating kapulutan din ng aral bilang mga magulang at mga anak? Sabi niya, remember, don't forget these things. Tandaan mo ang ginawa sa akin ni Joab. Nagtaksil siya sa akin. Si Joab, isa niyang military man. Sabi niya, minasakar niya ang dalawa nating magigiting ng mga general. At ang masama niyan, hindi naman panahon ng digmaan, peacetime nung ginawa niya. At hindi siya nahiya sa ginawa niya, pinagmalakipan niya. Sabi ganon, sabi niya, tandaan mo yung gumawa ng masama sa atin and show kindness to din so and so person because they were kind to us. What was David doing? The son was being informed of family receivables and payables. At dapat yan, sinasabi ng magulang sa anak, anak, may utang na loob ang pamilya natin kay ganon, kay ganyan. Ito naman ganyan, ginawan tayo ng masama. Mag-iingat ka sa kanila. Alam mo dapat ang iyong kilos. Kuminsan, nasa shock ako, may mga kausap ako, lalo young people. Saan ang probinsya nyo? Wala po, Manila. O ang mga magulang mo, saan sila nagkaroon ng probinsya? Sa Layon yun yata, ganyan. Saan kayo doon? Ewan, hindi sila nakakarating doon. Wala silang alam tungkol sa pamilya nila. Hindi nila alam ang mga pangalan ng lolo at lola nila. Walang kamalay-malay tungkol sa pinagmula nila. Kulang din kasi ang magulang ng pagkukwento. No? Kulang na kulang sa pagkukwento. Minsan, nangyayari yan sa mga pamilyang lumaki sa Amerika. Wala nang kakwento-kwento. Kasi marami sa mga, syempre, pumupunta doon, tumataka sa kahirapan. So, puro kapaitan ng Pilipinas ang alaala nila. Walang maikwentong maganda sa mga anak. Kaya ngayon, disjointed, putol yung sense of heritage. So, David was saying, may mga ganitong taong gumawa sa atin ng masama. May mga ganitong taong gumawa sa atin ng mabuti. Huwag mong lilimutan yan. Sabi niya, kailangan kumilos ka, gamitin mo ang iyong karunungan dyan. Joab, who murdered our great generals, was neither ashamed of the sin nor afraid of the punishment. He even daringly wore the girdle and the shoes that were stained by blood. Yung kanyang belt, yung kanyang sapatos na nadumihan at natamaan at nagkaroon ng dugo dahil pinatay niya sila Abner, isinusuot pa niya, parang pinagmamalaki pa niya. Kaya sabi niya, kailangan ituwid mo yan because there was a crime that went unpunished. Politically speaking, brothers and sisters, David could not really administer justice to everybody that did wrong during his time because he was just consolidating his power. Hindi pa siya ganun kalakas. He was just only making friendships and alliances with kingdoms here and there. Hindi pa ganun katibay yung kanyang imperyo. Ngayong matibay na at ipapamana niya sa anak niya, sinasabi niya, well, you are free from the commitments I have made. Kasi yung mga taong gumawa na ng masama, sinabi ko, hindi ko sila pagbabayarin, hindi ko sila papatayin. Pero salita ko yun, hindi mo salita, so you are free. Use your wisdom, do what you should. Kailangan ituwid mo yung mga yan. Noong araw, hindi ko sila kayang dalhin sa justice because the rule was still shaky. But now, the throne is powerful enough to impose justice. So, marunong din si David, nung hindi pa malakas ang kanyang rule, hindi siya gumawa ng mga needless enemies. Nilulun niya muna ng konti ang mapait na laway ng kanyang frustration kasi wala siyang ganong sobrang lakas para durugin yung mga tao na kalaban ng bansa. Yan din ang policy ni Mao Zedong sa China, 1 step backward, 2 steps forward.
Ang matalinong tao, hindi laging sugod ng sugod, lalo't matatalo lang sa pagsugod. So pwede kang umatras, magpalakas, at saka ka na lang bumawi. But according, of course, to the justice of the God of Israel, it was inescapable. There was an inescapable appointment with justice that awaited this man. Now the throne was more secure, so Solomon could do what was right. David chose the way of peace with some of his enemies because he was not that strong. Peace is the way of the kind or the way of the wise. Di mo man kayang lumaban, ba't ka lalaban? Padudurog ka lang. 1 Kings 2, 8-9. Kausap pa rin ni David, si Solomon, and remember, you have with you Shimei, who called down bitter curses on me the day I went to Mahanaim. When he came down to meet me at the Jordan, I swore to him by the Lord, I will not put you to death by the sword. But now, do not consider him innocent. You are a man of wisdom. You will know what to do with him. Bring his gray head down to the grave in blood. So ang sabi ng tatay, alam mo, sinumpaan ko yan, hindi ko siya papatayin, so ikaw pumatay sa kanya. Malakas ka na ngayon, malakas ang gobyerno mo. Kaya mo na magpabitay ng mga kriminal. Noon, nagpikit-pikitan na lang tayo at nagbulag-bulagan kasi hindi pa tayo ganun kalakas. So David was saying to Solomon, do what I couldn't, do what I didn't. Because Solomon was free from the promises made by his father. 1 Kings 2, 10-12. Then David rested with his fathers and was buried in the city of David. He had reigned 40 years over Israel. So Solomon sat on the throne of his father David, and his rule was firmly established. So sumakabilang buhay itong si David. At ang sabi, he rested with his fathers. Pagka gano'n naman, para ang sarap mamatay, he rested with his fathers. And he had a long, fruitful life. Now, death, brothers and sisters, is always called rest. Always. Bakit? The suffering of people happens before death comes. But as soon as death comes, suffering ends. So you rest. Kung minsan, may mga namatay halimbawa sa sakit, may namatay sa aksidente, may namatay sa masakit na paraan, nalunod, nasunog, nasagasaan. Tapos yung mga nagmamahal sa buhay na ulila, iyak ng iyak at sasabihin, awang-awa ako sa kanya sa napakalupit na kamatayang dumating sa kanya. Brothers and sisters, kahit kailan ang kamatayan hindi malupit. Halimbawa, nalulunod ka, hirap ka doon sa ilalim ng tubig. Hindi mo na talaga kaya, dumarating yung kamatayan para wakasan yung hirap mo. Ang malupit doon, yung proseso ng paglulunod mo, pero hindi yung pagdating ng kamatayan. Halimbawa, may sakit ka, hirap ka, sinasalanta ng sakit ang iyong katawan, dumating yung kamatayan na nagpalaya sa iyo sa hirap na yon. Ang nagpahirap sa iyo, hindi yung kamatayan, yung sakit. Kahit yung mga nasusunog, nakukulong sa nag-aapoy ng mga building, ang nagpahirap sa kanila yung apoy habang buhay sila. Pero nung sila ay dinapuan ng kamatayan, biglang nawala na sila ng pakiramdam, napahinga sila. Kaya huwag tayong malito. Ang kamatayan ay isa ring blessing sapagkat nawawakasan na yung pagdurusa. Ang kamatayan ay nagdadala sa iyo sa kabilang buhay. At lalong-lalo, at maganda ang record mo sa Diyos, edi ang kamatayan na magdadala sa iyo sa gantimpala. So kung minsan, akala natin yung kamatayan ang cruel, yung kamatayan ang nagwakas sa paghihirap ng tao. Na kung hindi, kaya kita nyo yung mga hirap na hirap, gusto ko nang mamatay, kasi ang nahihirapan sila, yung buhay sila, hindi yung mamatay. So ating gunitain niyang ganyang mga bagay at nang hindi tayo takot na takot kuminsan at iwas na iwas. At kinamumuhian natin ang kamatayan. Pero talaga yung mga nagdurusa sa masasakit ng mga karamdaman, pag hinihiling na nga, ay magwakas na yung buhay nila. Sapagkat mas mahirap sa kanila yung mabuhay kaysa yung mamatay. So ang sabi, itong si David, nagpahinga na. At sabi sa Ecclesiastes 9:10, in the grave where you are going, there is neither working, nor planning, nor knowledge, nor wisdom. So it is a state of rest. Going back to the story, 1 Kings 2:13-16. Now Adonijah, the son of Haggith, kapatid ito ni Solomon,
Adonijah, the son of Haggith. Haggith is another wife of David. Went to Bathsheba. Si Bathsheba ang nanay ni Solomon. Okay? Si Bathsheba yung babaeng naliligo sa kanyang bubong, ipinakuha ni David. Siya yun. Naging anak nila si Solomon. Meron namang ibang asawa pa, si Haggith, ang anak si Adonijah. Now Adonijah, the son of Haggith, went to Bathsheba, Solomon's mother. Bathsheba asked him, "Do you come peacefully?" Alam niyo kung ba't gano'n ang tanong? Itong si Adonijah, kamakailan lang, nag-stage ng coup, but it was a failure. Meron siya mga supporter na pare, meron siya supporter ng mga militar, at inagaw niya ang kapangyarihan, dineclare niya ang sariling king, nung buhay pa si David. Ang gusto ni David na gawing hari talaga, si Solomon, at si Solomon ang hinirang ng Diyos. So, nag-fail ang kanyang grab at power, humingi siya ng tawad, at pinatawad naman ni Solomon. So, eto ngayon, dumating sa kanyang stepmother na si Bathsheba, now, queen mother, no? Mother siya nung king. "Do you come peacefully?" Sabi ni Bathsheba. He answered, "Yes, peacefully." Then he added, "I have something to say to you." "You may say it," she replied. "As you know," he said, "the kingdom was mine. All Israel looked to me as their king. But things changed, and the kingdom has gone to my brother, for it has come to him from the Lord. Now I have one request to make of you. Do not refuse me." "You may make it," she said. So sabi niya, alam mo naman, ako na dapat na naging hari, muntik na nga ako maging hari, napunta kay Solomon na anak mo, sabing ganon. Of course, hindi naman totoo yung kiniklaim niya dahil self-appointment lang yung ginawa niya. Sabi niya, meron akong hihilingin sa'yo, huwag kang tatanggi. Kailangan yes ang sagot. Sabi naman ng nanay, sige, ano bang hiling mo? Umuo. Bathsheba foolishly agreed to say yes, even before she heard what the request was about. Mag-iingat kayo sa ganyan. Kung minsan merong hihilingin ako sa iyo, pero kang hihindi. Ikaw naman, sige, ano ba yun? Hindi mo pa alam, umuo ka na. Ito ang ginawa ni Bathsheba. It was very foolish. Ba't ka oo sa hindi mo alam? 1 Kings 2:17-18. So he continued, "Please ask King Solomon, he will not refuse you, to give me Abishag, the Shunammite, as my wife." "Very well," Bathsheba replied, "I will speak to the king for you." Why would Bathsheba accommodate Adonijah's request? Ang request ni Adonijah, sabihin mo kay Solomon na kapatid ko, ibigay sa akin si Abishag para maging asawa ko. Alam niyo si Abishag kung sino? Siya yung kahuli-huli-hulihang consort ni David nung matanda na si David. 1 Kings 1:1-4. When King David was old and well advanced in years, he could not keep warm even when they put covers over him. Lagi siyang nangangatog, naginiginaw, nanginginig, kahit kumutan. Laging nagiginaw ang hari sa kanyang katandaan. So his servant said to him, "Let us look for a young virgin to attend the king and take care of him. She can lie beside him so that our Lord the king may keep warm." So kumuha ng human blanket. No? Then they searched throughout Israel for a beautiful girl and found Abishag, a Shunammite, and brought her to the king. The girl was very beautiful. She took care of the king and waited on him, but the king had no intimate relations with her. Read my lips, wala namang nangyayari sa kanilang himala. Talagang inaalagaan lang niya ang super tanda na king at niyayakap niya, tinatabihan niya para yung init ng kanyang katawan dahil bata pa siya ay lumipat doon sa hari. Siguro itong asawang si Bathsheba baka malamig na rin. So hindi na siya pwedeng human blanket. So it was a royal prerogative. So ito na ngayon ang flavor of the month si Abishag. At siya na ang kinamatayan na kasama doon sa kwarto ng hari. Itong babaeng ito na for all intents and purposes was considered to be part of King David's harem, yan ang hinihingi ni Abishag. Ni Adonijah rather. So Adonijah had the gall to ask for Abishag. Ang tapang talaga ng abdo. Ang tapang ng apog. Patay na si David noon. So kumbaga maituturing ng biyuda itong Abishag. Could Bathsheba have been jealous of Abishag? Dahil bakit siya pumayag? O sige, sasabihin ko sa hari na anak ko, ibigay sa iyo si Abishag. But a son couldn't marry his father's wife. Leviticus 20:11,
If a man sleeps with his father's wife, he has dishonored his father. Both the man and the woman must be put to death. Hindi pwede na yung asawa ng iyong ama ay asawa mo rin. It seemed like an innocent request. Parang request lang ng isang lalaking nabighani sa isang napakagandang babae, pero hindi. Solomon immediately understood kung ano yung request na yan. It was another attempt to gain the throne. Ito namang nanay, nauto, dadali na yung request sa hari. Pero, pagka ang harem ng dating king naging sayo, magkakaroon ka ng strong claim to his throne. Yun yung legal and diplomatic repercussions of the request. That if Adonijah had his father's former wife, he would have the claim to the throne. It was a political move. Bathsheba agreed to talk to the king, therefore to interfere with matters of state. She was probably flattered dahil in-approach siya ng isang major prince, and she was flattered by the compliment, he will not refuse you. No? So ano nangyari sa kanya? Naging ambassador of bad will. 1 Kings 2:19-22. When Bathsheba went to King Solomon to speak to him for Adonijah, the king stood up to meet her, bowed down to her, and sat down on his throne. He had a throne brought for the king's mother, and she sat down at his right hand. I have one small request to make of you, she said. Do not refuse me. The king replied, make it my mother. I will not refuse you. Nakita ninyo kung anong importansyang ibinigay ni Solomon sa nanay niya na dumating, binigyan ng trono, pinaupo rin doon, at sabi, may maliit lang akong hiling sa'yo, huwag kang tatanggi. Napasubo na ako dito, nakasagot na ako, huwag mo akong tatanggihan. Sabi naman itong anak, nagtitiwala na yung nanay niya, knew better. Sabi, sige, hindi ko po kayo tatanggihan, nanay. Ano ba yung request na yan? So she said, let Abishag the Shunammite be given in marriage to your brother Adonijah. King Solomon answered his mother, why do you request Abishag the Shunammite for Adonijah? You might as well request the kingdom for him. After all, he is my older brother. Yes, for him and for Abiathar, the priest, and Joab, son of Zeruiah. Sabi, bakit ito lamang si Abishag ang hinihingi nyo? Hingin nyo na yung buong kingdom, ibigay na natin. Kuya ko naman siya, di ba? May claim siya sa throne, kesa sa akin. Pag ibinigay nyo pa yung dating asawa ng tatay ko sa kanya, edi lalong lumaki na yung claim niya. Ibigay na rin natin doon sa mga taksil na sumama sa kanya nung siya ay nag-revolt. So ibigay natin kay Abiathar, ibigay natin kay Joab, pabigay na natin yung buong kingdom. Yun ang sabi niya sa nanay niya. Note Solomon's respect for his mother, and in contrast, note Bathsheba's disrespect for her son, the king. Iginalang siya, pinapasok sa royal court, binigyan pa ng trono para maupo. Yung pala, ang hihingin lang niya is something that was very, very detrimental to the kingdom. Talagang makakasama kay Solomon, makakasama sa buong kaharian. She interceded for traitors. Solomon was indeed wise. Kahit mukhang inosente yung request, alam niya, it looks like an innocent flower, but there is a serpent under it. May trap ito pagka pumayag ka pag ibinigay mo. 1 Kings 2:23-25. Then King Solomon swore by the Lord, may God deal with me, be it ever so severely, if Adonijah does not pay with his life for this request. And now as surely as the Lord lives, Adonijah shall be put to death today. So King Solomon gave orders to Benaiah, and he struck down Adonijah, and he died. You must remember that this Adonijah was already forgiven once when he tried to usurp the throne. Nung inagaw niya ang kapangyarihan, humingi na siya ng tawad, pinatawad na siya. Ngayon, patalikod na naman siyang sasaksak, aagawin na naman niya. So sabi ni Solomon, he should die today. It might look cruel, but this is a king trying to save the existence and survival of the throne of his kingdom. Peace for the nation. So what happened sa nanay? Bathsheba was shamed. Napahiya. Nirefuse ng anak. Lesson. Relatives, friends, staff of the king should protect the king and not flaunt their closeness and influence.
Nanay kayo ng mayor. Merong lalapit sa iyo, Auntie, lapit mo naman ako sa anak mong mayor. Meron lang akong project dito na medyo kailangan ng hagod. Nanay naman, may kayabangan. Sige, akong bahala. Halika, bukas, pupunta tayo sa City Hall. Mga mayayabang na nanay. No? Papatok doon. Siyempre, papapasukin, nanay ng mayor. Kukurap na niya ngayon yung anak niya. Pagbigyan mo to, ganon. Yung mga ganun pakialamera mga nanay. Pagyayabang ang inaatupag, hindi nila i-protect yung anak. Ang matinong nanay, ganito sasabihin, ay nako, hindi ako ang mayor. Pumunta ka doon sa City Hall, makipag-appointment ka sa secretary at kung kailan kaharapin ng mayor, doon ka haharapin. Dalhin nyo na ako doon. Ay nako, hindi ko ginagawa yung mga ganyan. Hindi ako nakikialam sa anak ko. Hayaan mo siyang maging mayor na matino. Yun ang ginagawa ng matitinong nanay. Matitinong kapatid, matitinong kamag-anak. Pinoprotect nila yung kamag-anak nila na may kapangyarihan. Ipinoprotect nila na gamitin ng iba para sa mali. Pero yung mga mayayabang, akong bahala sa'yo, naku, lika. Wala na tayong pila-pila dyan. Pagdating natin, kaharapin na tayo. Pinsan ko yun eh. Yung ganon. So dapat ang mga makapangyarihan, mag-ingat kayo sa mga kamag-anak nyong ahas. No? Hindi nila tinutulungan ng karir nyo. Sisirain nila kayo. Kayo ang bumuo ng pangalan nyo, nagpakahirap kayong gumawa ng reputasyon, tapos biglang ang dami nyo kamag-anak. You know, success has many relatives. No? Pero failure, pagka nabigo ang isang tao, mali, oy, kamag-anak mo ba si ganun? Oo, layo na, distant. Pagka kriminal, no? Pagka rapist, pagka may ginawang mali. Pero pagka sikat, huy, kamag-anak mo si ganun? Oo, third degree, pero close kami niyan, lumaki kami close. Talagang success has many relatives. But people who are close to the king, whoever the king is, should give comfort. If necessary, company, sounding board, para na ditinig niya yung sinasabi ng bayan, and ease. Ang isa po sa mga ministry ng malapit sa mga makapangyarihan, mga stars, mga sikat, ibigyan nyo sila ng pahinga. Pag nandun sila sa inyong presensya, hindi sila kailangang magbantay ng sasabihin, hindi sila kailangang magpa-image, hindi sila kailangang magkaroon ng mga pag-iingat. Kasi alam nila that you will not repeat to anyone what the king says. And this is what you should not do. Do not repeat to anyone what the king says. Halimbawa, kapatid nyo ang mayor. Yung mayor, habang kumakain kayo, inis na inis doon sa mga tao sa baryo na yon, ganyan. Hindi pagkatapos yung kumain, sasabihin mo doon sa mga taga-baryo, oy, inis na inis sa inyo si mayor, ha? Kanina lang, kasama kong kumain, nasabi sa akin, inis na inis sa inyo. No. Whatever is shared with you by the powerful, especially if it's shared because you are close to the person, must never be repeated to anyone. Sino ngayon na mahilig mag-repeat? Yung nagyayabang na naman. Ipinagyayabang nilang alam na alam kung iniisip niyang si mayor, alam ko iniisip ni governor, close ako sa presidente ng kumpanya, alam ko kung ano iniisip niya, pagyayabang. Pero ang tunay na may malasakit, nakatikom ang bibig. So ano nangyari kay Adonijah? He was condemned. Be careful about your requests because your requests can condemn you. Yung mga taong napapahamak dahil sa mga pinaghihihingi, hindi bagay, hindi dapat. 1 Kings 2, 26 to 27. To Abiathar the priest, the king said, go back to your fields in Anathoth. You deserve to die, but I will not put you to death now, because you carried the ark of the sovereign Lord before my father David and shared all my father's hardships. So Solomon removed Abiathar from the priesthood of the Lord. Ito pa yung may maraming mga utang sa kanilang pamilya. Itong priest na ito. Kasi ito ang kumampid dun sa rebellion eh. Alam niyo yung mga rebellion, laging may kasamang pare. No? Para mukhang yun ang gusto ng Diyos. Yung mga rebellion, may kasama dapat na militar, may kasamang pare, may kasama mga legal people, mga taga-Supreme Court, para magmukhang totoo. No? So, ito ang mga sumama kay Adonijah sa kanyang revolt. Ngayon, sabi nitong si Solomon, dapat patayin kita. Pero alang-alang, na nung unang panahon, nagbuhat ka ng Ark of the Covenant, naglingkod ka sa Diyos. At alang-alang na nakasama ka ng tatay ko sa kanyang mga hirap, hindi kita papatayin, tatanggalan nilang kita sa priesthood. So, ginalang niya yung buhay. There was mercy and grace for the sake of the past. No? So, there was gratitude.
it's important to remember to be grateful. Gratitude is a godly virtue. Godly people will be full of gratitude. Now, what is gratitude? It's not just words. Gratitude is not just thank you, thank you, thank you, I'm grateful. Hindi yun. Gratitude is good deed for good deed. Value for value. Goods for goods. Reciprocation. Payment. Sukle. Ang tunay na tumataon ng utang na loob, hindi lang nagsasabi sa salita na salamat. Sinusuklean niya ang kabutihan. Ang mga ginawang mabuti sa kanya, susuklean niya ng magawang mabuti rin. Ang mga bagay na magagandang ibinigay sa kanya, sa abot ng kanya makakaya, bibigay din niya pabalik. Yun ang tunay na pagtanaw ng utang na loob. At yun ang nakita natin kay Solomon. Indeed, he was wise. Tayo po ba, alam natin kung sino mga tumulong sa mga magulang natin nung araw? Kanino tayo may mga utang na loob na hanggang ngayon sa generation natin, dapat nating isaalang-alang. Mahalaga yung ganun, na meron kang sense of continuation. Kaya mga magulang din, dapat itinuturo sa mga anak. Mga anak, nung araw pinag-aral ako ng gano'n, ng ganyan, ng lola nyo na gano'n, ni ganyan. Dapat alam mo yon. At kung wala na yung matatanda na yon, doon sa mga naging anak noon, magsukli-sukli ka rin ng kabutihan. Ganyan ang ginawa ni David sa pamilya ni Jonathan, na kanyang matalik na kaibigan. Nagsumpaan silang magmamahala na magkaibigan. Kaya nung lumaon yung mga anak at apo nitong si Jonathan, kinalinga din ni David, alang-alang kay Jonathan. Ganun ang mga makadiyos na asal. No? Hindi lang puro praise the Lord, hallelujah, kundi character. It's very important to have a very godly character. Na kahit tayo nagkakamali, nadadapa, nagkakaroon ng mga errors, pero yan ay mga crack lang. Pero overall, yung pagkatao mo, yung pakikipagkapwa mo, ay mataas ang uri. 1 Kings 2:28-30. When the news reached Joab, who had conspired with Adonijah, though not with Absalom, he fled to the tent of the Lord and took hold of the horns of the altar. King Solomon was told that Joab had fled to the tent of the Lord and was beside the altar. Then Solomon ordered Benaiah, son of Jehoiada, "Go, strike him down." So Benaiah entered the tent of the Lord and said to Joab, "The king says, come out." But he answered, "No, I will die here." Benaiah reported to the king, "This is how Joab answered me." Now, what is the horn of the altar? Or the horns of the altar? Doon sa pinaglalagyan ng Ark of the Covenant na nakalagay sa isang tent, kasi wala pang templo noong panahon na yon, yung altar may 4 na sulok na mahaba, parang sungay. It's made of acacia wood at binalot ito ng bronze. Binalot ng magandang metal. Ang sino mang hahawak doon is considered a refugee. So halimbawa, hinahabol ka ng gobyerno, gusto kang patayin, wala kang kalaban-laban, hahawa ka doon, you become a refugee. You will have a safe conduct at pwede kang ilipat doon sa isang refuge city. Noon po sa Israel ay may mga cities of refuge. Ibig sabihin, yung mga cities na yun, hindi under any specific king. Pag tumatakbo ka from King 1 or from King 2 or from King 3, pupunta ka sa city na yon, nakabukod yon, hindi ka pwedeng galawin doon while you're in the city of refuge. Yun ang kabaitan ng Diyos, na yung mga walang kapangyarihan, tama man sila o mali, meron pa silang pag-asang mabuhay kung sila'y nagigipit ng makapangyarihan. Kaya ang tawag ko minsan sa Old Testament, lalo sa Book of Psalms, sa Panginoon, my refuge. Diba? Nadidinig natin yan, my refuge. You are my refuge. Ibig sabihin, kung inuusig na ako ng kasalanan, wala na akong magawa, talagang may kasalanan ako, deserving ko to die, pupunta ako sa iyo, Lord, I will receive your mercy and you will give me refuge. So life is preserved and extended, hindi para konsentihin yung kasalanan, kundi para humaba pa yung buhay, makapag-isip-isip ka pa, magsisi at magbagong loob. So may refuge. Ang ginawa nitong pare, natatanggalin na sa kanyang pagkapare, humawak doon. Ibig sabihin, I place myself outside of the power of the King of Israel. No? Sabi niya, kaya nung pinapuntahan ni Solomon sa tao niya, palabasin nyo, tanggalin nyo doon sa altar yung tao na yan, humahawak doon eh. Sabi, hindi, dito na lang ako mamamatay. At sabi, Majesty, doon na lang daw po siya mamamatay. So, he was seeking asylum. 1 Kings 2:31-33. Then the king commanded Benaiah, do as he says.
Strike him down and bury him, and so clear me and my father's house of the guilt of the innocent blood that Joab shed. The Lord will repay him for the blood he shed, because without the knowledge of my father David, he attacked 2 men and killed them with the sword. Both of them, Abner, son of Ner, commander of Israel's army, and Amasa, son of Jether, commander of Judah's army, were better men and more upright than he. Ito yung crime nitong si Joab eh. Minasakay niya yung 2 commanders of the armies of Israel and Judah in peacetime. Traidor. At dahil si David, nung panahon na yon, hindi pa malakas yung kingdom, hindi niya magantihan tong taong to. Kasi marami ring followers. Pinapalakas pa ni David yung kingdom eh. Pero ngayon, ang lakas-lakas na, naipamana niya kay Solomon, so solid na ang power ng king, pwede na niyang hanapan ng justice at bigyan ng death sentence itong may crime. Ang nangako naman doon kay Joab na hindi papatayin si David, patay na si David by now, Solomon is not committed to that promise. So, sabi, sige, doon daw siya mamamatay, doon mo siya patayin. 1 Kings 2:31-33, made the guilt of their blood rest on the head of Joab and his descendants forever. But on David and his descendants, his house and his throne, may there be the Lord's peace forever. You know why they had to do that? It was the practice of the time na ang king, pag may mga tao siya, pinagtaksilan ng iba at pinatay, he is mandated to serve justice. A justice that was not served at once because the kingdom was shaky at that time. So anong ginagawa nito si Joab? He was hiding behind God's altar. So David and Solomon rather had him killed in spite of where he was. Nakita niyo si Solomon, he was called wise. Itong kriminal, magtatago sa tradisyon para maligtas, hahawak sa horn. So what was at stake? Practicality and need versus tradition. Anong ginawa ni Solomon? He broke with tradition and served justice. Traditions are to serve the people, not people serving traditions. May mga kaugalian, may mga conventions, may mga tradisyon na nabuo sa ikadadali ng buhay at sa ikasasarap nito. Pero kung ikaw na yung nagiging alipin dahil sa pagsunod mo lang sa kaugalian, baligtad ang nangyari. Kahit si Jesus, sabi niya, Mark 2:27, the Sabbath was made for man, not man for the Sabbath. Kailangan, kung nahihirapan ka na sa pagsunod ng Sabbath na yan, di mo ka nang sundin. Kaya nga nilikha yan para sa ikabubuti mo. Ngayon, kung ikinasasama mo na ang pagsunod, ikaw na yung napapahamak, di wag mong sundin. Yun ang point niya. Kaya yan nilagay para sa iyo, hindi ka inilagay para dyan. Sundin lang yan. So 1 Kings 2:34-35, so Benaiah, son of Jehoiada, went up and struck down Joab and killed him. The king put Benaiah, son of Jehoiada, over the army in Joab's position and replaced Abiathar with Zadok the priest. So naituwid ng anak ang hindi naituwid ng ama. Sometimes justice is done generationally. Ano ang nakita natin dito na mahalaga, especially in governance, in organization? Loyalty. At ito ang kulang noong mga nakatanggap ng justice. They were not loyal to their king. They were not loyal to their country. So they had to be served justice. Solomon used the sword wisely. Proverbs 29:21. If a man pampers his servant from youth, he will bring grief in the end. Yan daw. Pag inispoil mo ang iyong servant, ang iyong empleyado, lungkot ang ending niyan. Why? Bihirang tao ang nakaka-appreciate ng kindness. They take it as weakness. So sabi, yun daw mga manggagawa, mga bayarang mga manggagawa, mga utusan, pag binigyan mo ng binigyan ng pribilehiyo, lalaki ulo, aabuso. Hindi kaya ng utak nila na dalhin at pasalamatan ang kabaitang tinatanggap. So pag lagi kang mabait, ang kasunod, aabuso siya. No? Noon, galit na galit ako dyan sa mga fast foods na ang mga empleyado, pagka nakaligwak ng juice, salary deduction. Pag mayroong nagkamali na stakal, portioning, salary deduction.
Pero ang nakita ko rin, pagdating ng panahon, when I observe the fast food industry, because we have many brothers and sisters in that field, no? Anong na-observe natin? Yung mga empleyado, pag kami mali at hindi mo sinalary deduction, padalas ng padalas ang mali at palaki ng palaki. Halimbawa, may bandy clock. Subukan mo walang bandy clock, puro late lahat. Subukan mo na pagka-absent, walang deduction, ang dalas umabsent. There are many people na ang motivation lang nila is to escape punishment. But if you don't punish them anymore, they will be wild. At ito sinasabi sa Proverbs 29:21. If a man pampers his servant from youth, he will bring grief in the end. Proverbs 29:4, by justice, a king gives a country stability. So, it is an unpleasant business of the state, but if you have to send somebody to the death chamber, it must be done to make the country stable. Because when crime is not punished, criminals multiply. Nakita nyo ngayon ang very foolish na batas sa atin. Hindi pwedeng ikulong ang mga menor de edad. Di ba? Alam nyo na ba yung batas na yan? Hindi rin pwedeng ikulong yung matatanda na, above 70 yata, hindi mo na pwedeng ikulong. Hindi mo rin pwedeng ikulong yung mga below whatever, basta yung sabi lang bata. Kaya ngayon, lahat na magnanakaw, nare-recruit ng mga grupo, organized crime, mga bata at matatanda. Kasi oras na nahuli, hindi pwede ikulong. Sino man ang sumulat ng batas na yon, yan ang dapat ikulong. Di ba? Katulad nung gumawa ng mga batas na hindi mo pwedeng paalisin yung squatter sa sarili mong lote. Dapat yung lote niya ang puntahan ng lahat ng squatter nang maramdaman niya ang hirap, na meron kang pinaghirapan na ipundar, tapos tinirhan ng iba, tumira ng libre ng 10 taon para mapaalis mo, babayaran mo pa. At bibigyan mo pa ng kapalit na lupa sa Cavite. Matapos tumira sa iyo nang walang bayad. Sinong gumawa ng batas na yon, huwag niyo iboboto kahit kailan. Pati kaapu-apuhan niya, huwag niyo iboto. Di ba? Dahil tuloy yan, ang laki-laki ng ulo ng mga informal settlers, tayo ng tayo, sa gitna ng kalsada, sa ilan, kahit na lang sila nandun. Magpapagawa ka ng sarili mong bahay, kailangan mo ng building permit. Na ipagawa mo na yung bahay mo, hindi mo pa matirhan pagka walang occupation permit o whatever it is. Pero yung nagtayo ng bahay na hindi kanya, sa lupang hindi kanya, hindi mo mapaalis. Babayaran mo pa para mapaalisin. Hindi ba kabaliwan? Dapat ang gobyerno matino. No? When there is justice, the country is stable. But what does justice mean? Good is rewarded. Evil is punished. Yan ang ibig sabihin ng justice. But when you reward wrongdoing, it's not justice. And when you punish good, it's not justice. Why will you punish people? Nagsisikap sila, magkakalote, hindi lang nalagyan agad ng bahay, pag tingin nila next week, may tao na. Do you punish them, di ba? We punish our taxpayers. Yung mga ibinabayad ng taxpayer, gagastusin ng gobyerno sa mga tao, hindi nagbabayad ng buwis. Doon inuubos yung pera. Bakit lagi ang mga politiko, give to the poor, give to the poor? It's not bad. Huh? Bakit hindi give to the industrious? Bakit ang laging binibigyan ng premyo yung mahirap? Hindi bigyan ng premyo yung nagsisikap. No? Yung talaga nagtatrabaho, di dapat yan, nabigyan mo ng reward. There is injustice in our society. And that's the problem with democracy. No? Sa panliligaw ng mga politiko sa botante, ini-spoil na lang nila yung mga tao para marami silang taga-boto. So, lesson from Bathsheba, do not be an ambassador of bad will. Huwag ikaw ang magdadala ng hindi maganda. Bathsheba ushered bad winds into the court, riding on her access to the king. Kita nyo? Kayo, kung may anak, kung meron kayong mahal sa buhay na medyo sikat, natutulog yung anak nyong artista, ang dami-daming gustong magpasign ng autograph, gigisingin nyo naman para mag-sign siya, para lang maipagmalaki nyo sa mga taong kaya nyong gisingin ng anak nyo. Sabi, natutulog yung anak ko eh. You protect. No? Your child. Yun ang role ng mga malapit doon sa mga sikat o makapangyarihan, to protect. Not to open the door on every direction just to prove that you could. Do not be a bridge for bad requests. Kaya ang dami-daming corruption sa bansa natin. Because people who are close to the powerful are bridges for bad requests. They serve as bridges for bad influence and ideas. Instead, be an ambassador of goodwill. Choose your causes. Choose the persons and the causes you represent.
you sponsor or support. And to your loved ones, to your friends, bring good ideas, bring good words. And before you open your mouth, think. Hindi naman nag-isip itong Bathsheba na to, dinala pa niya yung masamang request na ito doon sa hari. Nasira tuloy yung araw ng hari, no? At yun naman nag-request, lalong napahamak. Ang sabi sa Isaiah 52:7, how beautiful on the mountains are the feet of those who bring good news. So are you an ambassador of goodwill or an ambassador of badwill? Pag ba tayo lumalapit sa mga tao, ang dala-dala natin, maganda o pangit na mga salita, nakakatulong ba sa kanila o nakakapagpahirap lang ng kanilang loob? Lahat tayo ay may pananagutan. May mga taong influential, kung hindi man tayo yon, may influence man tayo doon sa influential. So yan, pananagutan pa rin na madala sa mabuti. Ama naming Diyos, maraming nangyari sa buhay nitong si Solomon, maraming pwedeng leksyon na mapulot. Mula sa pagpapalaki ng anak, sa pagtuturo ng mga utang na loob na dapat kilalanin ng next generation, mula sa pamimili ng mga dadali naming mga salita o tao into the presence of our loved ones who have power, mula sa paghihintay ng tamang panahon to serve justice, lahat ng ito, turuan mo kami, Panginoon, na i-apply sa buhay namin. Na huwag kami maging padalos-dalos sa mga ginagawa namin. Maghintay din kami ng proper timing when it is auspicious and nice and good. Turuan mo rin kami, Panginoon, na kilalanin yung mga Bathsheba na lumalapit sa amin, malapit kami, minsan ayaw namin sila ipahiya. Meron kaming soft spot in our hearts for them, pero may dala-dala silang mga request na hindi maganda. Gusto nilang gamitin na influensya nila sa amin sa hindi mabuting paraan. Teach us to be discerning so that we may recognize requests and people who would like to twist and misuse whatever authority you have entrusted to us. Sa mga kapatid na binigyan mo ng kapangyarihan, corporate power, government power, civic, social power and influence, lahat ng binigyan mo ng kapangyarihan, Panginoon, turuan mong maging mapanuri. Suriin namin ang sinusunod, pinagbibigyan, at tinatanggihang mga requests. Teach us, O God, to be objective and to be just. Na ang aming pagiging makadiyos ay huwag namin i-misinterpret na softness na lagi na lang naming papayagang lumago, dumami ang masama. But godliness is justice, and in justice, evil must be punished and good rewarded. Ituro mo sa amin, Panginoon, ang mga personal na leksyon sa kasaysayang ito. Magbulay-bulay tayo sa mandali, hingin sa Panginoon kung anong babaunin nating mga gininto ang butil ng karunungan na papakinabangan natin sa buong buhay. Let's bow before the Lord and ponder this story a while longer.